Isa siyang sikat na artista at kilala sa isang TV show na kung saan ginampanan niya ang isang Inglesirang amo ni King of Comedy Dolphy. Sino mag-akala na dito sa isang bayan sa Cavite ay nakatira ang isang sikat noon na artista sa isang sitcom na Home Alone The Release. Siya si Sita Astal, isang dating artista at tinitingala sa kanyang kasikatan noong kapanahunan niya. Talaga namang makikilala mo ang tunay na kaibigan kung ikaw ay nasa panahon ng iyong kahirapan at problema. At ngayong araw, siya ang napili ng Maratamundong's outreach program na handugan ng grocery at tulong pinansyal. Hi! Miss Mara! Hello! Oh my goodness! Hello, hello! Nice meeting you. Nice to meet you also. Wow! Actually, My naalala ko. goodness, you are still so pretty as Wow. ever! Kayo rin po. Actually, naalala ko pa during the time na nag-campaign kayo sa may Crisolita and you were wearing pink na shirt. At isa ako sa mga nakipagkamay sa inyo during that time kasi I was still in my 20s during that time. And finally, at least nagkaroon tayo ng chance talaga. Pasensya na po kayo. Meron akong munting regalo para sa inyo. At meron ako ibibigay na kahit paano po pang gastos ninyo na 30,000 pesos. Oh my God! Yes. Oh wow, that's so sweet of you! Thank you! Oh my God! Bilangin ko natin baka kulang eh. Thank you! Para kahit paano po. Bilangin ko natin baka kulang. Hindi naman ang 1, gastos nyo lang po. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Wow! Ang galing mo! Oh, I did not expect this! Thank you! Inaakala na Thank darating you! yung Hindi ko inakala Thank you. darating yung time na makikita tayo sa ganitong panahon. Kasi syempre, nung bata pa lang ako, talagang inspiration ko na yung mga katulad mo na naglilingkod sa bayan, na nagbibigay talaga ng oras. Kasi ngayon na pinasok ko yung politika nung huling halala, nakita ko talaga kung ano yung paghihirap din talagang naglilingkod. Kaya yung mga biyaya din na ibinigay sa akin ng Panginoon, talagang sabi ko kahit anong mangyari, babalik ko talaga sa pagtulong. More power to you, darling. I'm just carry on. Tatakbo ka ba sa Maynila? Hindi wala pa akong desisyon, pero ang gusto ko talaga mapagpatuloy yung online registration sa mga senior para sa kanilang mga health insurance, benefits, and at the same time, mabigyan natin ng inspirasyon yung mga kabataan na pagdating ng panahon, sana yakapin din nila yung kaugalian ng Pilipino na maging mapagmahal tsaka magbigay respeto sa mga magulang. Yun lamang. Wow. Siyempre, Thank you. malaking contribution po. Wow, ang daming bata. Ang dami na pala nating mga ano ngayon. Kamusta naman po kayo? Mabuti naman po. Although nagkakaroon ako ng konting problema dito sa bahay kasi we're trying to sort out the owner. Actually, we're trying to find the owner. And itong okay. pera na binigay mo sa akin ay makakatulong kasi i-excavate po namin yung banyo. And Wow. titignan po natin kung sakaling totoo yung mga istorya na baka sakaling doon siya nakaburol. Kasi yung may-ari po ay napatay po dito sa loob. Supposedly, yun yung kwento. So, inaalam po natin kung totoo yun o hindi. Okay. So, para ma-sort out yung kung sino man ang may-ari ng bahay, and then I hope to be able to also purchase it kasi mura naman siya. Okay. So anyway, good luck po sa inyo. Ang wish ko lang talaga na sana hindi kayo nawawala ng pag-asa. Na sana yung pagmamahal sa sarili at sa pamilya at sa ibang tao sana manatili. Kasi ang Diyos po talaga mabait sa lahat ng oras. Palagi niya tayo bibigyan talaga ng guidance. Naniniwala po kasi ako talaga na ang Panginoon talaga tinitingnan tayo. Yun lamang kailangan natin itapak lagi yung paa natin sa lupa para hindi tayo maligaw at maramdaman natin talaga yung pagmamahal ng ibang tao. Kaya sa mga bata dito, hello, yes.
Thank you. More power to you, darling. And you Yes. just carry on. And sana dumating yung araw, hindi lang ikaw tumaku sa Maynila, kundi ikaw na mamahala ng DSWD. Sana nga po. Yes, sana nga po. Eh, hello sa mga kababayan natin. Wow. Parang feeling artista na rin po ako dahil nadikit ako sa inyo. Hi, mga bata. Hello po sa mga kapitbahay. Ayan, para sa mga senior citizen po natin na nandito. Ay, wala pa naman kayong mga senior. Parang ako pa lang ata ang feeling senior ngayon kasi napaagay pagiging senior ko. Pero, ano po ang mensahe ninyo sa mga kababayan natin sa Maynila na na-miss din kayo? Well, just keep praying and wag niyo po isusuko yung Maynila. Alam niyo naman yung panahon ngayon, nagluluming more na at dasal lang po kayo ng dasal na hindi tayo iwanan ng Diyos para ma-survive natin kung ano man yung gulo nitong mga malalaking tao sa Amerika at sa China at sa kung saan-saan pa. Yun lang po. Talagang prayer lamang. Thank you po. Thank you so much. Thank you. Thank you. Picture naman kaming dalawa. Wow. That's you, right? The super girl Yes. there. My God, you were so sexy. Unbelievable. Ayan, syempre, mana ako sa inyo na, sexy. Ay, yes, ito po. Aba, Wow. nakalabas na pala, magic. Ang bilis. Ito po, at least kahit paano lang, kahit konting ano lang naman po. At ito po ako. Wow. Kasama natin ang mahal na Presidente Bongbong Marcos. Na Ayun. syempre, inspirasyon din natin sa pagtulong po. Oo nga at walang kasing gwapo yan. Yes, Oo tama. nga. Napaka-eloquent pa. Hindi ba? Wala tayong masabi sa British English. Yeah. Oo. Thank you po. Thank you, Misita Astal. Thank you so much. Sana po kung may time kayo makapasyal sa Maynila, welcome na welcome po kayo. Lalo na sa akin, kung ano man po yung maitutulong ko sa panahon, hindi lang ngayon, pero sa mga susunod po. Talagang open po ako para sa inyo. Thank you, Miss Mara. And thank you for choosing to visit me here. Ang layo-layo pa ng dinayo mo, you know, and I really appreciate it. Okay. Yes, thank you. Napili nyo bumisita kay Misita Asal? Eh, syempre, unang-una kasi nung time na nangangampanya siya sa Manila, tapos pinapanood ko siya sa Home Along the Riles, kumbaga very, smart, na parang natural, na alam mo, ang mga Pilipina talaga very talented eh. At the same time, talagang approachable siya. So, naalala ko siya, sabi ko, nasa na kaya si Misita Astal? Nung time na ako naman nandito sa posisyon niya noon, na nag-iikot, nangangampanya, kasi naalala ko, naka-pink shirt pa siya, lahat ng mga kasamahan niya. Pero anyway, yung memories na yun, talagang, kung maalala ko, sabi ko, ano kayang feeling kapag ka nangangampanya ka? So, nung naranasan ko na po, naintindihan ko na kailangan pala talaga, hindi lang gusto mong matawag na politician, kung hindi isang tunay na tao na maglilingkod talaga. Kaya isa siya sa mga naging inspirasyon ko na up to now, yung mga katulad niya, yung talagang kailangan natin balikan. Lalo na yung mga kababayan natin na nagbigay din talaga ng oras, ng pagod, ng panahon, ng effort, lahat na makatulong. Dapat talagang bigyan natin sila ng pagtulong din kung talagang kailangan nila. Na hindi natin makakalimutan na yung sakripisyo para sa bayan na ibinigay nila, kailangan balikan din natin ng pagmamahal. Kaya ako nandito para sa kanila. Yung talagang sinadya niyo, ma'am, no? From Maynila, papunta rito sa lugar niya. Oo, actually malapit nga lang yan. Kahit nga mag-eroplano pa ako, okay lang sa akin eh. For as long as makakatulong tayo, makakapagbigay tayo ng pag-asa din sa bawat isa. Kasi hindi lang naman siya yung binigyan natin ng pag-asa, kundi ako rin na nabigyan ako ng pag-asa na huwag mo limitahan yung sarili mo. Kasi kailangan i-open mo rin yung sarili mo sa lahat ng bagay para naman mabuksan mo din yung kaisipan mo na makatulong lalo pa. Ano nalaman nandito sa akin? Actually, kahit na hindi ko po siya napanood sa isang vlog, yes, talaga namang curious na po ako kung nasaan siya. Kasi syempre, tubong Maynila po siya, naglingkod po siya sa amin. So, wala pong dahilan kung talagang gusto mong makita yung isang tao. Kaya naman talagang tinuntun ko siya. Nung nalaman ko po na taga rito po siya sa Cavite, sabi ko malapit lang yan. Kung yung ibang lugar nga, nahahalugog ko talaga.
para lamang makatulong. So, what more pa na siya po nakapagbigay ng paglilingkod sa amin noon po. So ma'am, nung nakita niyo siyang yun na yun, yung aura niya, kasi ako kanina nung nakita ko siya, parang may touch, may ano sa puso. Actually, nung nakita ko siya kanina, kinikilabutan ako. Kasi parang, hindi naman mga ano, siguro mga 24 ako at that time, 25 years old. Kinikilabutan ako kasi parang feeling ko na naglalaro lang yung mga nangangampay niya eh. Pero dahil nakita ko siya, naramdaman ko yung pwesto niya na sakripisyo pala yung pagbaba, pagtulong, pakikipagkamay. So kinilabutan ako dahil kumbaga sa bayani eh, parang nakita mo siya ng personal, iba pala yun. Na kumbaga parang yung nakita ko noon na nakasama ko ngayon, parang sabi ko, huwag talaga tayo mawalan ng pag-asa sa buhay.